Ano ba talaga yung purpose ng Quadcom? Kasi wala niyan dati, eh, bago lang yan, eh, pandinig ng mga tao at bago lang din natin nakita yan, 'di ba? So, dito po malalaman natin kung ano ba talaga yung dapat na ginagawa sa Quadcom or ano ba talaga yung dapat na nangyayari diyan. So, let's go ahead and find out. Listen to what Mark Coletta said about Quadcom. Listen carefully, guys. Yata ganito ang naging direksyon sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Tama. So, imbis na unahin yung mga bagay na pinoproblema ng bansa, yung mga utang, yung edukasyon, yung pangkalusugan, infrastruktura, na dapat yung pinagtutuunan. Kasi alam mo, ang yaman-yaman ng Pilipinas. Grabe yung kung makikita mo nga lang dito sa Mindanao, ako taga Mindanao ako at sobrang lapit namin sa mga mining sites. Alam mo, nauubos na nga yung bukid dito sa amin, eh, kasi sa sobrang laki ng mining corporations at hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi ang daming mining corporations dito sa amin lang ha, dito lang sa Surigao del Norte. Sobrang dami na, ang yaman-yaman ng bansa natin. Pero tingnan mo ang daming utang, tingnan mo yung alam mo yung, kung pupunta ka sa Mindanao, ang sobrang daming mahihirap na mga pamilya, mahihirap na mga tao, sobrang dami. Imbes na dapat tayo yung dapat na makinabang sa kayamanan ng Pilipinas, eh, hindi. Naghihirap pa rin yung mga, um, naghihirap pa rin tayo. Ewan ko lang ha, yun lang talaga yung, tanong ko sa, gobyerno natin na bakit ang daming mahihirap, yung sahod, alam mo, yung mga bilihin sobrang taas, yung sahod sobrang baba. Hindi nga alam mo yung heart ko para sa mga yung Pilipino na sumasahod sa regular rate, hindi nga kumakasya sa pang-araw-araw namin yung dalawang kinikita namin ng asawa ko. Paano pa nga yung mga taong regular lang yung rate ng sahod nila tapos ang tataas ng bilihin. Dapat ito yung pinagtutuunan ng pansin ng panggobyerno natin. Nagtatag po ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay apat na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Yun din yung akala ko. I believe yun din yung alam ng lahat ng Pilipino. Yun din yung pagkakaintindi namin na dapat na ginagawa ng Quadcom, right? Ano kaya, bakit nasabi 'to ni Marcoleta? Tingnan natin. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po Tama, ako, ₱35, grabe. may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Grabe, Ang isang piraso sobrang ng mahal na siling talaga ng pangsigang ay bilihin. 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Grabe naman yung ₱600 'no? Siguro sa Maynila, pero dito sa'min sa Mindanao kasi mas malapit kami sa mga, alam mo yung sa production or sa source ng mga gulay which is I believe, sa Davao yung nandun yung pinakamalaking plantasyon ng mga gulay, eh, yung mga kamatis, yung mga bawang, ah hindi masyadong ganito kataas. Pero sa Maynila,
nakatira din ako dati sa Maynila at alam kong ganyan din, sobrang taas din ng mga bilihin talaga dun, grabe. Alam mo yung kung mahirap ka lang, paano ka makakabili ng mga, kamatis, ng mga gano'n. Ano nang ipapanakot mo, ano nang ilalagay mo sa lutuin mo. So, parang ang mahal pa ng isda, ang mahal pa ng karne. So, noodles na lang, kahit nga noodles ang mahal na, eh. Alam mo yung dati naalala ko, ₱6 lang yung noodles, ngayon ₱15 na. Grabe naman 'yan, grabe na yung alam mo yung inflation, grabe talaga. Yun pong bell pepper. Yun yung Dalawang kulay po sinasabi ko yata yung kanina. bell pepper. Isang berde, isang pula. ₱45 ang isang piraso. Yes. ₱1,000 ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Totoo. Naku, kung kuryente lang talaga yung pinag-uusapan, grabe sobrang laki. Grabe yung reactions ng mga tao 'no, kasi damang-dama nila, damang-dama ng buong mundo yung taas ng kuryente. I mean, nung buong Pilipinas ang taas ng kuryente kaya tingnan mo yung sagot ng mga tao, 'di ba, sobra. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Wow! Wow! Ito si Marcoleta maganda 'to, parang may puso siya para sa mga mahihirap. Alam niya yung mga dinadaing ng mga mahihirap na tao. Kasi alam mo, yung mga taong nasa panggobyerno natin, most of them are rich. Mayayaman sila kaya hindi nila dama yung mga dinadaing ng mahihirap na mga Pilipino. Kaya yan, yun yung mga ginagawa nila. Kaya saludo ako kay Marcoleta kasi alam niya yung hinanaing ng mga Pilipinong mahihirap. Wow. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Oh, grabe. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginagawa Grabe. Tingnan nyo nga, instead instead of tackling, instead na pag-usapan yung mga importanteng bagay, yung mga nagpapahirap hirap sa mga taong bayan, pinatawag nila si Duterte instead of talakayin, instead na idinig yung mga alam mo ikauunlad ng ating bansa pero iba yung ginawa. Ipinatawag nila si dating Pangulong Duterte instead of idinig yung mga bagay-bagay na alam mo ikauunlad ng bansa. meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ano po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. Ito na. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad Hmm. po ba yung inquiry in aid of legislation? Imbis na talakayin ng mga congressman natin 'no, sa buong Pilipinas, yung ikauunlad ng mga mamamayang Pilipino kasi nahihirapan talaga tayo sa taas ng kuryente, sa singil ng kuryente 'no, mga pamilihin. Bakit kaya? Ba't inuuna nila yung mga hinahalungkay, yung mga nangyari? Alam mo, I'm not against the law, right? Pero nangyari na, tapos na, nangyari na at kung meron mang kailangang managot, kung mananagot man si, Pangulong Duterte nun, dapat yung batas yung humahatol sa kanya, hindi yung mga congressmen natin, ano ba 'yan? Ano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Oo nga, napansin ko yun. Alam niyo kawawa si President Duterte nun, kasi
lahat ng nandun is against sa kanya at alam mo yung pero believe ako dun, supalpal pa rin silang lahat kay President kay Pangulong Duterte nun, nung time na yun kahit kahit na against sa kanya yung lahat na nandun, supalpal pa rin silang lahat. Alam po ninyo lahat yon. Yes. Pinagtatanong nila yung Pangulo base do sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Yes. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag Yes. ang mga GPNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Oo nga, oo nga. Na nakita ko rin yun, alam mo wala man lang siyang kakampi, wala man lang siyang mapagtanungan, wala man lang siyang, mag-a-advice, wala man lang nandun para alam mo yun, kasama na or I mean if they will investigate or if they will ask questions, dapat din merong mga kasama kasi hindi naman si Duterte lahat ng may hawak nun 'di ba? Meron ding mga tao in every area or meron namang naka-assign 'di ba? So, si Duterte lang lahat talaga yung, inaano nila, tinatanong nila sa time na yun. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Oo, alam mo yun, yung mga abogado niyan nung time na yun parang 'di nagamit. Alam mo yung useless, naging useless yung mga abogado ni President Duterte nung time na yun. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan, iko-contempt kita. Hala ka, grabe 'no? Sabi sabi puwede daw yung attorney, um, to advise. Puwede siyang mag-advice. Eh, paano mag-advice, eh, bubulungan nga lang, eh, they will hold him in contempt na nga. Ang gulo 'no? Ang gulo talaga. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Wala na po. Yes, The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. correct. They were all just allegations. Listen, wala nga daw authentication, wala nga daw proof na totoo yun, wala ngang mga accuser dun, eh. Walang mga accuser na nasa time na yon, puro salaysay lamang yung ginagawa nilang, basis ng mga allegations nila. There were no accusers that time. Tama nga, Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito correct. po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Yes. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano Kaya nga, dapat korte, dapat yung Supreme Court, dapat yung law, yung mag-uusig kay President Duterte, hindi yung mga congressman. Ano ba naman yan? Dapat you congressman should be well aware kasi kayo yung alam mo yun, kayong mga in every province, kayo yung may mas alam kung anong pangangailangan ng mga kababayan nyo, hindi yung pag-uusig kay President Rodrigo Duterte, 'di ba? po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang Tama. tamang paraan
That is the rule of law. Tama. Dapat sa korte nila ginawa yun, hindi yung sa Quadcom, 'no? Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na committee doon, wala ni isang abogado. Oh. So, yung mga chairman ng committee dun sa Quadcom, wala ni isang abogado. So, how can we be sure that they're doing the right thing or the legal things? No? Grabe. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. Grabe siya. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, Tama. sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangseguridad, korupsyon, Yes. kabalian. Yes. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Correct. Dapat tama talaga yung proseso ng pag-uusig